they have this kind of influence that they're peddling, that they're able to manipulate the machines. They will be able to manipulate the personnel operating these machines and many other schemes. Mga nagpakilalang IT specialist na umano'y konektado sa COMELEC na nanghihingi ng malaking halaga ng pera kapalit ng panalo sa eleksyon na aresto ng CIDG sa Marikina City. Yung pong barangay SK elections, madami po tayo nakasuhan. Sinasabi nila maliliit lang naman daw ng mga isda. Alam niyo po, walang maliliit na isda o malalaking isda dito sa pangangampanya, lalo pat pagka COMELEC na po ang magpapatupad. Nationwide o Plan Baklas, sinimula na rin ng COMELEC ngayong araw, kasabay ng pagsisimula ng campaign period para sa national positions. Absolutely naniniwala po ako na ito ay isang election issue. Isang malaking test po yan sa lahat ng kandidato sa aming mga paninindigan para sa bayan. House impeachment prosecutors hindi rin hihiling ng special session para sa paglilitis. Hakbang sa pagpapatalsik sa pangalawang Pangulo, isa na ring election issue ayon sa ilang mambabatas. Ito po ay inaresto namin sa pamamagitan ng kaukusan ng pag-aresto para sa paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2022 or RA 9165. Retired General na sangkot sa 990 kilos ng shabu na nakumpiska sa Maynila noong 2022, sumuko na at nagpiyansa. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sa bayang napapakinggan sa Radio La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa ating mga balita. Opisyal nang nagsimula ang campaign period o pangangampanya ngayong araw para sa lahat ng national position tulad ng kumakandidatong senador. At dahil dito, lahat ng magagastos ng mga kandidato sa kampanya ay kailangang kasama sa kanilang ire-report sa Commission on Elections o COMELEC alinsunod sa spending limit. Samantala, pagpapaliwanagin naman ng COMELEC ang mga kandidatong senador o party list na may illegal na campaign materials. Ito ang balita ni Dante Amento. Ngayong nagsimula na ito, kinakailangan ipakita namin ang aming pong pagpupursige na maipatupad po ang ating patakaran. Kung sa simple pong posters, hindi sumusunod ang mga kandidato, how much more yung mga malalaking mga requirements ng komisyon. Simula ngayong araw hanggang May 10, 2025 ang panahon ng pangangampanya o campaign period para sa mga kandidatong senador at party list. Sakop na ang mga kandidato ng lahat ng palatuntunan at batas patungkol sa eleksyon. Lahat ng gastos ng isang kandidato sa kampanya ay pasok na sa spending limit na iuulat nila sa COMELEC isang buwan pagkatapos ng halalan. Kabilang na rito ang binayad sa political advertisement, campaign materials at iba pang election paraphernalia. Mula ngayong araw, yung 3 piso bawat registered voter kapag meron kang political party. Pag walang political party, 5 piso bawat registered voter. Ay ngayon na po yan magsisimula. 90 days po ito, 9 araw. At yan po ay nakabase again per registered voter. Ngayong araw na rin po ito magsisimula yung pong 120 minutes nila sa television kapag sila ay national candidates. Sa pagsisimula ng campaign period, sinimula na rin ng COMELEC ang Oplan Baklas ngayong araw sa buong bansa. Pinagtatanggal ng komisyon katuwang ang law enforcement agencies tulad ng Philippine National Police ang mga illegal na campaign materials o posters. Maituturing na illegal kapag wala sa common poster areas tulad ng waiting shed, istasyon ng tren, hindi sumusunod sa tamang sukat na 2x3 feet. Babaklasin din kapag non-biodegradable, hazardous o kapag mapanganib sa kalikasan ang campaign paraphernalia. Sa Maynila, pinangunahan mismo ni Chairman George Erwin Garcia at Ad Interim Commissioner Maria Norina Tangaro Kasingal ang Oplan Baklas kanina. Nandito tayo ngayon sa Maynila. Pasado alas 5 pa lamang ng umaga ay nagbabaklas na ang Commission on Elections doon sa mga illegal na mga campaign material. Maikukonsider o maikukonsidera na illegal yung isang campaign poster kapag katulad niyan. Nasa poste ng kuryente
Mayroon din sa puno. So lahat yan, lahat ng mga illegal ay babaklasin po yan ng Commission on Elections. Katuwang yung mga law enforcer tulad ng Philippine National Police. Pagka naman dito sa Manila ay MMDA at yung local government units ay pwede namang tumulong. Karamihan sa nakitang illegal campaign paraphernalia ay pag-aari ng party list. Samantala sa Quezon City naman ay mayroong posters ng tumatakbong senador. Tatanggalin namin yung mga wala sa common poster areas at number 2, kapag wala sa size o kaya naman mali yung pinaglalagyan, pagka po nabigyan namin sila ng proper notice at hindi pa rin tinanggal, kakasuhan po namin sila ng election offense. 1 to 6 years imprisonment po yan at pwede po namin i-presume na kung sino yung naandun sa mismong yung larawan ng kandidato na naandun sa poster, siya po ang nagkabit o nagpakabit. Because of the large area, kailangan natin yung manpower. So kaya iba-ibang department yung involved dito kasi nga napakalaki yung manpower requirement and logistics natin. Sabi ni Garcia, sa mga susunod na araw maglalabas sila ng notice sa mga may-ari ng illegal na poster para sila na ang magtanggal nito. Kapag may nakita pa ang COMELEC na panibagong ikinabit matapos silang magbaklas, ay maglalabas ng show cause order o pagpapaliwanagin ng COMELEC ang kandidato. Ang illegal na poster o campaign material ay ground upang madiskwalipika ang isang kandidato bukod sa kasong kriminal na election offense sa ilalim ng Omnibus Election Code. Noong pong barangay SK elections, madami po tayo nakasuhan. Sinasabi nila maliliit lang naman daw ng mga isda. Alam niyo po walang maliliit na isda o malalaking isda dito sa pangangampanya, lalo pat pagka COMELEC na po ang magpapatupad. Nilinaw ng COMELEC hindi pa kasama sa kanilang babaklasin ngayon ang campaign posters ng mga tumatakbo sa lokal na posisyon. Hindi pa naman kasi sila mga kandidato dahil sa March 28 pa magsisimula ang kampanya para sa kanila. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Muling nagpaalala ang Commission on Elections at Department of Environment and Natural Resources na bawal ang paglalagay ng mga campaign posters sa mga puno. Bukod sa election offense na maaaring kaharapin, may ibang batas pa na nagtatakda ng hanggang 8 taong pagkakabilanggo sa mga mamimerwisyo. Ito ang balita ni Benedict Samson. Huwag naman kung makapagpako sana sa puno, wagas, kung kaya sila ang pakuha namin. Di siyempre masakit din sa kanila yon. Number 2, gagamit po tayo ng mga biodegradable materials. Huwag naman yung non-biodegradable materials. Pagsunod sa common poster areas, ito ang paalala ng Commission on Elections at Department of Environment and Natural Resources sa mga taga-suporta at kandidato ngayong nagsimula na ang campaign period. Base sa COMELEC Resolution 11086, tanging sa common poster areas na sariling gastos ng mga kandidato lamang papayagan ang paglalagay ng mga election propaganda. Hindi dapat ito nakakabit sa poste ng kuryente, puno at pader ng isang gusali. Kaugnay din ito sa nakasaad sa Republic Act 3571 na kung saan ipinagbabawal ang pagpuputol, pagsira o pananakit sa mga puno at iba pang halaman na nakatanim sa mga pampublikong lugar. Sino mang mahuhuli na lumabag dito ay maaaring maparusahan ng pagkakakulong ng mula 6 na buwan hanggang 8 taon. Hinihikayat din ng DENR ang mga kumakandidato na sana'y gumamit ng mga eco-friendly na materyales upang makatulong na rin sa pagpapanatili ng malinis na kalikasan. Paalala pa ng COMELEC at DENR na kahit hindi panahon ng kampanya, iwasan din nila ang paglalagay ng kung anumang bagay na maaaring makasira sa isang puno o halaman. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naaresto ng mga tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang 3 nagpakilalang Information Technology Specialist na konektado umano sa Commission on Elections. Target nila ang mga kandidato na inaalok umano ng siguradong panalo sa tinatakbuhang posisyon sa gobyerno kapalit ng 70 milyong piso. Ito ang balita ni Lea Ilagan. These personalities are presenting themselves as members of the COMELEC and has influence and ability to manipulate the results of the election.
Huli sa entrapment operation ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG National Capital Region ang 3 sa 8 suspect na nagpakilalang information technology specialist mula sa 3B Technology Solution na umano'y konektado sa Commission on Elections. Ayon kay Criminal Investigation and Detection Group Director, Police Brigadier General Nicolas Torre III, modus ng grupo na kumausap ng mga kandidato at manghingi ng 90 million pesos kapalit ng umano'y sure win sa halalan. They have this kind of influence that they're peddling, that they're able to manipulate the machines. They will be able to manipulate the personnel operating these machines and many other schemes. Yung 90 million na yan, kasama supposedly ay ibabayad nila sa mga taong kanilang mga kasamahan sa loob ng COMELEC. Yun ang sinasabi nila. Ngunit mariing itinanggi ng COMELEC na empleyado nila ang 3. Handa rin aniya nilang kasuhan kung may kasabwat ang mga ito sa loob ng poll body. We have a certification from our personnel department that these persons are not in the list of employees of the Commission on Elections. Wala silang record sa Commission on Elections. Pero sila'y nagpapanggap, nagsusuot kunwari ng jacket na may logo ng COMELEC. Madaling magpanggap. But upon verifying our records, wala sila sa listahan, whether regular employee or job order employees ng Commission on Elections. Pangako ng mga suspect, mayroon silang access sa automated result ng election, kaya't sigurado na ang panalo ng sino mang kandidato na magbabayad sa kanila. Yung grupo na nahuli natin ay manggagancho talaga yan sila. Wala po silang kapasidad para magpapanalo ng kandidato. Kasi yung dinadala nila na kampanya ay props lang nila yun. Wala talaga silang kakayahan technologically na mag-manipulate ng result or whatever documents regarding sa COMELEC election. Nagpakilala silang IT expert, ang trabaho lang nila, yung isa driver, yung isa nagpakilala na secretary. Kabilang sa hininga ng 90 million pesos ng grupo ang isang kandidato sa pagka-alkalde at vice-alkalde ng munisipalidad ng Enrile sa Cagayan Valley. Kwento ni Enrile Cagayan Mayoralty Candidate Robert Turingan, 27 taon sila at ang kanyang pamilya na hindi natatalo sa Enrile Cagayan tuwing halalan. Subalit noong makilala niya ang grupo noong 2019 at tanggihan ng mga ito, bigla siyang natalo. Yung mga eleksyon ko dati ay sabihin na natin no contest at karamihan pa ay unopposed. Nagulat na lamang nung election ng 2019, may lumapit sa akin. At yun nga, nag-offer ng pagkasiguradong panalo. So ako naman, hindi ko pa naranasan ito. Sa 27 years akong nanunungkulan, hindi ko pa naranasan talaga yung ganitong sistema. Hindi ko naman talagang pinatulan dahil alam ko naman na parang no contest na naman yung laban. Nagulat na lamang ako na ibang ahensya ng gobyerno, ang pwersa ay nagamit sa akin. Ang resulta ng eleksyon ay talo. Taong 2022 nang muling magpakita sa kanya ang grupo at sinabing hindi siya mananalo kung hindi magbabayad sa kanila. Nag-offer na naman ng siguradong pagkapanalo. Napapaisip tayo dahil natalo yung offer na hindi ko kinagat. Nangyari na nga yung sinabi nila sa akin. So, pumatol ako ng konti. Nagpaing dahil hindi ko naman kaya. Biro mo yun, 90 million. Third class municipality. Hindi ko kayang patulan. Nagmamakaawa ko sa kanila. Na wag na lang pakialaman ang bayan ko. Binigyan sila ng 5 milyon para wag na makialam. At sigurado ko na tatalunin ko yung eleksyon na yun sa resulta. Talo ulit. Ngayong 2025, muli na naman daw lumutang ang grupo upang hikayatin si Mayor na magbayad sa kanila. Dito na aniya niya na pagdesisyonan na ipahuli ang mga ito sa CIDG. Alam ko naman hindi ko kayang ibigay yung gusto nila. Wala akong intention na humingin ng suporta sa kanila. Dahil hindi ko kaya ang intention ko na lamang ay mahuli ang mga ito. Kasi pinagmamalaki nila, ayan, hindi ka mananalo talaga sa eleksyon kahit anong lakas mo. Hindi ka mananalo.
Binigyan ko sila ng 500. Nilalaro ko na, pero gusto ko nang hulihin lahat. Sinasakripisyo ko na yung bulis ako para mahuli lahat ng mga ito. Sa madaling salita, nakapagbigay ako ng 2 milyon. Panalo ako kasi nahuli ko lahat sila. Sinabi ng CIDG na mahaharap ang mga suspect sa patong-patong na kaso. They are being charged now for violation of Article 293 of the Revised Penal Code and Batas Pamansa Bilang 881. Payo ng COMELEC sa mga kandidato, gamitin na lamang ang pera sa legal na pangangampanya at huwag magpaloko sa mga nangangako na kayang imanipula ang resulta ng halalan. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magde-deploy ng nasa 18,000 tauhan ng Armed Forces of the Philippines para tumulong sa seguridad sa eleksyon. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, nais nilang matiyak ang kapakanan ng mga Pilipino sa panahon ng halalan. Maaari namang dagdagan pa ito sa mga susunod na araw, depende sa sitwasyon. The strength of our nation lies not only in our resolve to protect, but in our unwavering commitment to truth, unity, and progress. Whether in securing our democratic processes, maintaining peace through decisive actions, and during the election season, we ensure the well-being of those we have served, and the AFP stands firm in its duty to the Filipino people. May tuturing ng isang issue na kaugnay ng 2025 midterm elections ang impeachment kay Vice President Sara Duterte ayon sa ilang kongresista. Samantala, iginigit naman ng isang House impeachment prosecutor na mas mainam kung haharap sa impeachment trial ang pangalawang Pangulo. Ito ang balita ni Rosa Licos. Absolutely naniniwala po ako na ito ay isang election issue. Isang malaking test po yan sa lahat ng kandidato sa aming mga paninindigan para sa bayan. Mainit pa rin ang usapin ng impeachment kay Vice President Sara Duterte matapos itong i-endorso ng Kamara sa Senado noong nakalipas na linggo. Sa gitna ng pag-uumpisa ng campaign rally ng national candidates para sa 2025 midterm elections, naniniwala ang ilang kongresistang mahalagang usapin ang impeachment para sa paparating na halalan. Ayon kay One Rider Party List Representative Rods Gutierrez, sa pamamagitan nito, makikita ang paninindigan ng mga kandidato. At least ngayon, and magkakaroon tayo ng issue kung ano po ang tingin ng ating mga kandidato sa impeachment complaint. And mas makita po natin kung ano ang kanilang stand, ano po ang nilang gagawin, ano po ang kanilang mga personal convictions. Para naman sa isang miyembro ng House leadership, dapat mapakinggan mula sa mga kandidato kung papaano nila mapapanagot ang mga opisyal ng gobyernong nakagawa ng pag-abuso sa kapangyarihan. Dapat nating tanungin ng ating mga ihinahalal kung kung dapat bang panugutin ng mga tao patungkol sa pagwawaldas ng pera ng bayan, patungkol sa hindi pagsunod sa saligang batas. Parehong endorser ng articles of impeachment, sina Zamora at Gutierrez. Hindi naman mananawagan ng special session ang miyembro ng House Prosecution Panel na si Congressman Gutierrez para mas mapaaga ang impeachment trial. Giit na mga kongresista, iginagalang nila ang Senado at hindi nila ito pressure. I don't think the prosecution team will make any moves in that manner. Hindi po kami mananawagan. Kahit ang presidente sa isang press con, sinabi niya na he may call a special session, so we leave it to them na lang po on that decision. Kamakailan, ipinahayag ni Senate President Francis Chis Escudero na posibleng sa July pa pagkatapos ng State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. maisagawa ang paglilitis. Samantala, ayon kay Gutierrez, mas magiging mainam kung dadalo ng personal sa impeachment trial si VP Duterte. Nauna nang binanggit ng pangalawang Pangulo na hindi siya dadalo kung hindi naman kinakailangan. Kung pwede namang hindi, and I understand pwede naman, hindi na. Oo. Kasi baka ma-intimidate lang sila lahat sa presence ko doon. Definitely, it would be better if the subject of the impeachment were there. If she were to be presented as a witness also by their defense, then we would have the opportunity also to cross-examine po. No?
Paninindigan ng mambabatas, may sapat silang ebidensya para ituloy ang impeachment trial kay VP Duterte. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming saligan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Humingi ng saklolo ang isang pamilya sa Butuan City para madala sa ospital ang kanilang kaanak na isang senior citizen dahil sa karamdaman nito. Kaagad naman itong tinugunan ng UNTV News and Rescue. Ito ang balita ni Hazel Fuerzas. Ano yung mga connections? Nag-oxygen ba? Or na mga akwan nakataod sa iya ha? Negative, ma'am. Naari sa residence pa, ma'am. Ma'am, okay ma'am. Among kuha ng pasyente ma'am, over. Roger, ma'am. Isang tawag mula sa Butuan City Operations Center ang natanggap ng UNTV News and Rescue kagabi kaugnay sa isang pamilyang humihingi ng tulong para madala sa ospital ng isa nilang kaanak. Kaagad nagtungo ang rescue team sa Lucky Village, Barangay Ambago, Butuan City at nakita ang pasyente na isang babaeng senior citizen na nanghihina. Ay, TV. So, nanawag ang CDR sa mo, paniyan ka, dalon ka sa ospital. Transport ka na mo para sa ospital. So, Nay, mangutan ako sa imo, Nay. Kung sa may complain mo karon, Nay, kung sa may gibat Ano na ba sa mama? Sakit tayo ako. Na siya. Dementia. Ginhawaan. Ano ka? Nay, kuha sa ka na mong BP, Nay, ha? Ayat na mo lakaw, Nay. Pati BP at 18. Okay, atong utosot, Nay, 97. Atong pulse rate is 108. So, medyo taas lang gamay mong pulse rate, Nay, pero atong oxygen is okay ra. Ayon sa anak ng pasyente, nakaramdam ng panghihina ang kanyang ina matapos itong matumba habang papunta sa CR. Ilang araw na ang nakalilipas. Na-hospital na rin ang pasyente dahil sa iba pa nitong karamdaman noong nakaraang taon at na-diagnose na mayroong leukemia. Nagbigay na din ng oxygen ang grupo sa pasyente habang bumabiyahe ito dahil sa biglang pagbaba ng kanyang oxygen level. Dinala ang pasyente sa MJ Santos Hospital. Hazel Fuerzas, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi dapat gawing shared lane ang mga bicycle lane sa EDSA sa kabila ng proposal upang mapaluwag ang trapiko. Ayon sa isang Sustainable Mobility Advocate Group, mas dapat pagtuunan ng pansin na tuluyang gawing protected lane ang mga bike lane upang hindi makompromiso ang kaligtasan ng mga nagbibisikleta. Ito ang balita ni JP Nunez. Yung motor, kahit hindi niya linya, muntik din ako doon eh. Kung naka-ano ako, biglang, bago titingin kasi hindi man nila daan yun eh. Biglang pumasok. Maputi ka mo, naka-brake ako. Araw-araw dumadaan sa bike lane sa EDSA ang messenger na si Sabino Acad. Naghahatid siya ng mga sulat mula sa isang kumpanya sa Quezon City papunta ng Makati City. Nito lamang nakaraang buwan, muntik siyang mahagip ng motorsiklo na biglang pumasok sa bike lane sa EDSA. Si Mang Antolin naman, na isang battery technician, araw-araw ding dumadaan sa mga bike lane sa Metro Manila para puntahan ang kanyang mga kliyente. Sa kasalukuyang sitwasyon anya, tila wala namang designated lane ang mga biker dahil patuloy itong pinapasok ng mga motorsiklo at sasakyan, lalo na kapag sobrang traffic sa rush hour. Ay, iba nga, kotse pa nga pumadaan eh. Lalo na sa Quezon Avenue. Kotse pa yung pumapasok sa bike lane. Lalo na kung rush hour, oo. Kaya kang pinapasok po talaga yan. Hindi mo na maiiwasan yun. Lalo kakatraffic mo eh. Sa naunang pahayag ng Department of Transportation o DOTR, sinabi ng ahensya na lalo pang dapat pag-aralan ang proposal na gawing shared lane ang bike lane sa EDSA upang mapaluwag ang trapiko rito. Pero kung ang Sustainable Mobility Advocate Group na Move as One Coalition ang tatanungin, hindi dapat pinagsasama ang mga nagbibisikleta at nagmomotor dahil makokompromiso ang kaligtasan ng mga biker. Doing so will compromise the safety of the cyclists who are using the
bike lanes at the moment, because there's a significant difference on how motorcycles move, their speed. Usually ang mga nagbabike dyan, ang speed na meron sila is 20 kilometers per hour or a little bit more than that. But with motorcycles, they can go as fast as 60 kilometers per hour. Dagdag pa ng active transport lead ng grupo na si Mary Abigail Morales, kung gagawing shared lane ang mga bike lane sa EDSA, mauuwi lang ito sa lalo pang pag-abuso ng mga nakamotorsiklo. That's already the situation na hindi pa siya shared. It's already being used by other motor vehicles. Then what more if we give the liberty to motorcycle riders to use it as a shared lane? So I think that will open up to even more abuse. Dapat anya ay tuluyang gawing protected lane ang mga bike lane sa EDSA. Noong pandemic, meron pang mga bollard na nakalagay rito, pero unti-unti na rin itong natanggal at hindi na pinalitan. Ngayon, mga linya na lang at ibang kulay ng pintura ang naghihiwalay sa bike lane at sa main road ng EDSA. So the ideal design of bike lanes ay magkaroon dapat siya ng complete separation or clear na designation that it is for bikes in a way na no other motor vehicle or car will be able to use it for their own. Noong Enero, naglabas ng anunsyo ang DOTR na bubuksan sa publiko ang konsultasyon para sa pagbuo ng Active Transport Strategic Master Plan na nakaayon sa Philippine Development Plan 2023 to 2028. Batay rito, ang mga pedestrian at nagbibisikleta ang merong highest priority sa mga road user, kaya sa kanila dapat nakaayon ang pagpaplano ng mga infrastructure development. Sa isang pag-aaral ng Mobility Awards noong 2024, nakakita sila ng 7% na pagtaas sa bilang ng mga gumagamit ng bisikleta sa ilang mga piling lugar. Ibig sabihin nila nito na dapat pang pag-ukulan ng pansin ng gobyerno na maprotektahan ang mga nagbibisikleta. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo, ihahatid ng ating global correspondent na si Jack De Ocampo mula sa Chester, United Kingdom. Yes, June, patuloy na nakapagtatala ng mataas na kaso ng influenza ang bansang Japan. Bunso nito, nagbabala ang health officials sa posibleng pagdami ng mga pasyente sa ospital. May mga pangamba rin ng medicine shortage at panic buying. Ito ang balita ni Nerissa Dando. Karaniwan na sa malalamig na bansa ang pagdami ng flu cases kasabay ng winter season. Sa Japan, kapansin-pansin ang pagtaas ng kaso nito ngayong taon. Base sa Health Ministry analysis na nakakuha ng datos mula sa 5,000 clinic sa bansa at nailathala sa medicalexpress.com, umabot na sa 317,812 individual ang na-diagnose ng flu noon lamang December 23 to 29, 2024. 3 beses na mas mataas ito kaysa sa naitala noong kaparehong panahon ng 2023. Ayon naman sa datos ng National Institute of Infectious Diseases, tinatayang nasa 9.52 million ang naitalang kaso nito noong September 2, 2024 at January 26, 2025. Bunsod nito, sinasabing ito na ang pinakamataas o highest record mula 1999 o sa nakalipas na 25 taon. Mas mainam na rin na manatili na lang muna sa loob ng hotel at magpahinga kung makararanas ng mga sintomas gaya ng ubo, sipon at panghihina ng katawan. Pinapayuhan ang mga Pilipinong babiyahe patungong Land of the Rising Sun na kumuha ng travel insurance para sa mga hindi inaasahang pangangailangang medikal. Maaari rin aniyang makipag-ugnayan sa embahada at mga konsulado ang sinumang mangangailangan ng tulong. Sinusugan rin ng Department of Health ng Pilipinas ang abiso at paalalang ito. Ayon kay DOH Assistant Secretary Albert Domingo, bagamat wala umanong outbreak, mataas ang bilang ng malatrangkasong sakit sa naturang bansa.
Paalala ng kagawaran, ugaliin ang palaging paghuhugas ng kamay, pagsusuot ng face mask at pagtatakip ng bibig kung uubo. Ni Risa Dando, UNTV News and Rescue, Japan. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagbabala si US President Donald Trump na imumungkahi niya ang pagkansela sa tigil putukan sa pagitan ng Israel at Hamas sakaling hindi mapalaya ang Israeli hostages mula sa Gaza sa Sabado ng tanghali, February 15. Ang mga pahayag ni Trump ay kasunod ng anunsyo ng Hamas na ipagpaliban ang pagpapalaya sa mga bihag dahil sa umunoy paglabag ng Israel sa kasunduan sa tigil putukan. Hindi naman nagbigay ng direktang tugon ang Pangulo kung magsasagawa ng US military action sakaling hindi mangyari ang pagpapalaya sa mga Israeli hostage sa Sabado. If all of the hostages aren't returned by Saturday at 12 o'clock, I think it's an appropriate time. I would say cancel it and all bets are off and let hell break out. I'd say they ought to be returned by 12 o'clock on Saturday, and if they're not returned, all of them, not in drips and drabs, not 2 and 1 and 3 and 4 and 2. Binigyan din naman ni Pangulong Trump na hindi pa sila nag-uusap ni Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu hinggil sa ibinigay niyang timeline, ngunit maaari aniya itong baguhin ng opisyal. Nagpakita ng magkahalong resulta sa mga merkado sa Asia ang 25% tariff ng Estados Unidos sa bakal at aluminum. Pinag-aaralan naman ng mga namumuhunan ang susunod na magiging hakbang ni President Donald Trump matapos nitong magbabala ng marami pang mga hakbang itong gagawin na nagdulot ng pangamba sa pandaigdigang kalakalan. Habang bumagsak ang Shanghai at Singapore, tumaas naman ang mga merkado sa Seoul, Sydney at Taipei. Habang ang Hong Kong ay naglalaro sa gains at losses. Dahil sa kawalang katiyakan, umabot sa bagong record ang halaga ng ginto na lumampas ng $2,938. Patuloy na binabantayan ng mga eksperto ang magiging epekto ng mga patakarang ito sa ekonomiya at global market stability. Nilagdaan na ni United States President Donald Trump ang kautusan para ibalik ang paggamit ng plastic straws. Ang kautusan na agad na magkakabisa ay binabaliktad ang isang panukalang nilagdaan ni dating Pangulong Joe Biden na tinawag na krisis ang polusyon sa plastik. Ito ang balita ni Klein Sinka. We're going back to plastic straws. These things don't work. I've had them many times, and on occasion they break, they explode. Balik na sa paggamit ng plastic straw ang Estados Unidos. Kasunod ito ng pagpirma ni US President Donald Trump na tatapos sa pagsisikap na nagdaang gobyerno na palitan ng papel ang mga plastic straw. Bunsod nito ipinagbawal na ngayon sa lahat ng federal agencies at department ang paggamit ng paper straw. Binaliktad ni Pangulong Donald Trump ang ban sa plastic straw at single-use utensils na naglalayong bawasan ang polusyon sa bansa. Ayon din sa Pangulo, hindi pabor ang mas nakararaming Amerikano sa paggamit ng paper straw na madaling masira, madurog at minsan ay sumasabog. Giit din ito na hindi apektado ang mga pating sa dagat sa polusyon na dulot ng mga single-use plastic gaya ng straw. And I don't think that plastic's going to affect a shark. Nauna nang nag-withdraw si Trump sa Paris Climate Change Accord at ayon sa kanya, ang climate change ay isa lamang scam ng mga liberal at pinagkakakitaan. Klein Sinka, UNTV News and Rescue, Albuquerque, New Mexico, USA. Diyos sa aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Chester, United Kingdom. Ako si Jack De Ocampo. Magandang gabi. Nagpulong sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Cambodian Prime Minister Hun Manet sa Malacanang. Ilang kasunduan ang nilagdaan ng dalawang bansa
na may kaugnayan sa edukasyon, turismo at iba pa. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Today, in the spirit of this steadfast friendship, Prime Minister Hun Manet and I have discussed ways to maximize our cooperation and explore new opportunities to deepen our bilateral ties. 8 kasunduan at Memorandums of Understanding o MOU ang nilagdaan ng Pilipinas at Cambodia. Kabilang dito ang pag-aalis ng double taxation, MOU sa Information and Communications Technology o ICT, agricultural cooperation, implementation ng competition law, gayon din ang kooperasyon sa linya ng Technical Vocational Education o TechVoc, tourism cooperation, MOU laban sa looting at trafficking at investment promotion. Bukod dito, ayon kay Pangulong Marcos, tinalakay rin nila ni Cambodian Prime Minister Hun Manet ang ukol sa seguridad sa rehiyon at paglaban sa krimen. We also discussed comprehensively our determined efforts to combat transnational crimes and protect our communities from unscrupulous individuals who take advantage of the industrious nature and strong sense of family of our peoples. Nagpasalamat din si PBBM sa Cambodia sa pagkakaloob ng pardon sa 13 Filipino surrogates. To this end, I have personally expressed my gratitude to His Majesty King Norodom Sihamoni for the royal pardon granted to 13 Philippine surrogates who were sentenced in Cambodia. Samantala, nagpahayag ng kahandaan ng Cambodia na suportahan ng Pilipinas sa supply ng bigas. On bilateral fronts, we are committed to taking our cooperations to new heights. We identify new opportunities to boost trade and investment flows. In agriculture, Cambodia stands ready to contribute to the Philippine food security through rice supply as well as many other food products. Kinilala naman ni PBBM ang Cambodia bilang mahalagang partner sa pagtitiyak ng food security ng bansa. Ang diplomatic relation ng Pilipinas at Cambodia ay naitatag noong 1957. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Naka-alerto ngayon ng Armed Forces of the Philippines sa posibleng pagbagsak ng debris mula sa rocket na pinakawala ng China ngayong araw. Samantala, hindi naalis ng Philippine Navy ang atensyon nito sa pagdaan ng China research vessel na patungong hilaga ng bansa. Anila, nakasunod pa naman ito sa tamang protocol kahit pa ito ay naglalayag sa loob ng archipelagic waters ng bansa. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. The research vessel of China, as of this morning at 6 a.m., it was monitored to be 17 nautical miles west-northwest of Cabra Island, proceeding northward at a speed of 12 knots. At that speed and at that course, as of this time, it would be approximately west of Subic Bay. Sumasagot naman sa radio challenge ng Armed Forces of the Philippines ang Chinese research vessel Lanhai 101. Simula nang mamonitor ito ng monitoring station sa Balabac Island sa Palawan. Ang naturang barko ay nasa loob ng archipelagic water ng Pilipinas simula pa noong linggo. Galing ito sa Port of Klang sa Malaysia at papunta ng Shandong, China. Subalit dahil malakas ang mga alon sa kanlurang bahagi ng Palawan, dumaan ito sa silangan. They responded. They gave their last port of call, the next port of call, the skipper's name, with 56 crew members, and they were passing through our archipelagic sea lanes because of the inclement weather in the western part of Palawan. They were traversing in our archipelagic waters. They are allowed under UNCLOS. Ayon kay Trinidad, sa ilalim ng UNCLOS ay mayroong karapatan ang mga barko na dumaan sa archipelagic sea lanes ng isang bansa. Sumunod naman sa tamang protokol at regulasyon sa dagat ang barko. Yes, their passage was continuous and expeditious. They exited from Coron late last night. Early this morning, they were in the vicinity of Lubang Island. Ito ang unang pagkakataon na may namonitor ang Philippine Navy na Chinese research vessel sa archipelagic water ng Pilipinas ngayong taon. Ayon pa sa opisyal, dapat ganito ang maging ugali ng lahat ng mga barko na dumadaan sa archipelagic water ng bansa.
Tuloy-tuloy ang isinasagawang monitoring ng Philippine Navy sa nasabing barko na inaasahang makakalabas na ng exclusive economic zone ng Pilipinas ngayong gabi. This is the expected behavior of foreign ships from any nationality, from any country that passes through our archipelagic waters. And we will be monitoring all of them in as much as we have the capability now, and we have the Maritime Zones Act and the ASLB law signed already. Samantala, nakaalerto ang sandataang lakas ng bansa sa posibleng pagbagsak ng mga debris ng Long March 8A rocket ng China ngayong araw. Kasunod ito ng advisory alert na inilabas ng Office of Civil Defense sa Palawan at Basilan. January 25 ang orihinal na rocket launch, subalit na-reschedule ito ngayong araw sa pagitan ng alas 9:22 at alas 10:16 ng umaga. The armed forces, the Navy, the Air Force, the Army is prepared to respond to any request, any eventuality. Yes, we have already informed our field units what to do in the event of the debris that would probably cause any harm or endanger the security of our people. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa pagsimula ng kampanya ng mga kandidato sa midterm elections, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang proclamation rally ng Senate slate ng administrasyon sa Lawag City, Ilocos Norte. Mula sa Lawag City, ito ang balita ni Nel Maribuhok, live. Magandang gabi, Nel. Kumusta ang sitwasyon dyan sa Lawag City? Yes, June, nagsimula na ang programa para sa paglulunsad ng kampanya ng mga kasama sa administration late dito sa mismo sa baluarte ng mga Marcos sa probinsya ng Ilocos Norte. Isinasagawa ang proclamation rally dito sa Centennial Arena sa Lawag City. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nanguna sa campaign kick-off na ng alyansa para sa bagong Pilipinas. Kabilang sa mga sinusuportahang kandidato ng administrasyon, pinadating Interior Secretary Benno Rapalos, Makati City Mayor Abby Binay, Senator Pia Cayetano, Senator Amy Marcos, Senator Lito Lapid, former Senators Pantelo Lacson and Manny Pacquiao, Senator Ramon Bong Revilla Jr., former Senate President Vicente Soto III, Senator Francis Tolentino, Party List Representative Erwin Tulfo, at Las Piñas Representative Camille Villara. Ayon sa campaign manager ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas na si Navota City Representative Toby Chanco, ang event na ito ay hindi lang para sa paglulunsad ng kampanya, kundi isang reaffirmation o muling pagpapatibay sa pangako na itaguyod ang pag-unlad na ginawa na sa ilalim ni Pangulong Marcos. Nasa kabuang 3,633,900 ang registered voters sa riyon ang susuyuin ng mga kandidato sa pagkasenador sa May 12 midterm elections. Ang Ilocos Region ay binubuo ng mga lalawigan ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at Pangasinan. Kasalukuyan ngayon, nagbibigay ng kanyang talumpati si Pangulong Marcos dito sa proclamation rally. At pagkatapos ito ay inaasahan natin na magkakaroon din ng media interview ang Pangulo para naman sagutin ang iba't ibang mga issue. At yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Jude. Kasama pa rin ba sa slate si Senador Amy Marcos, Nel? Yes, Jude, dumating dito si Senator Amy Marcos. Bagamat noong nakaraan ay hindi pa makumpirma kung dadalo nga dito sa Grand Proclamation Rally. Pero ngayon nga ay nagpakita si Senator Amy dito sa rally. Jude. Alright. Maraming salamat, Nel Maribuhok. Sa Cavite naman, nagsimula na ang kampanya sa pagkasenador ng tambalan ni Kiko Pangilinan, Bam Aquino at Chel Jokno. Nakasuporta naman dito si dating Vice President Leni Robredo at sinamahan ang grupo sa kanilang campaign kick-off. Samantala, nakatakda namang isagawa ang proclamation rally ng PDP laban sa Huwebes. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. live. Magandang gabi, Asher. Kumusta ang unang araw ng pangampanya ng mga senatorial candidates sa Cavite? June alas 4 in punto ngayong hapon na nagsimula ang campaign kick-off rally ng dating Senador Francisco Pangilinan at Bam Aquino sa Dasmariñas City Arena, Cavite. Si Kiko Pangilinan ay tatakbo sa ilalim ng Partido Liberal
habang si Bam Aquino naman ay sa Katipunan ng Nagkakaisang Pilipino o KNP Party. Isa ang Cavite sa tinaguriang vote-rich provinces sa bansa. Kaya dito pinili ng dalawa sa simula ng kanilang kampanya. Binansagay si Pangilinan at nagkampo ni Aquino ang kick-off bilang People's Rally. Katulad ng people-driven campaign ng Robredo Pangilinan Tandem, 3 taon na ang nakararaan. Unang salita sa rally si dating Senador Leila de Lima na kandidato naman bilang isa sa kinatawan ng MNL party list. Laro din si Atty. Chel Jokno at Representative Percy Sendana ng Akbayan party list. Inaasahan din sa programa ang presensya ni dating Vice President Lenny Robredo at Senador Rita Ontiveros. Hindi naman sumabay sa paglulunsad ng kandidatura sa national positions ngayong araw ang Partido ng Demokratikong Pilipino Lakas ng Bayan o PDP Laban. Sa halip, isasagawa nila ang kanilang proclamation rally sa Webes, February 13 sa San City. Kabilang sa mga kandidato ng partido na pinamumunuan ni dating Pangulo Rodrigo Duterte, sina Senador Ronald Bato de la Rosa, Senator Christopher Bongo, Taguig Party List Representative Rodante Barcoleta, Atty. Jesus Hinlo Jr., Atty. Raul Lambino, Atty. Jimmy Bondok, aktor na si Philip Salvador at Apollo Quiboloy. Samantala sa Maynila naman pumwesto ang koalisyong Makabayan. Isa-isang pinakilala ang kanilang senatorial lineup sa bilang sina Representative Arlene Rosas, Representative Franz Castro, Liza Mata, Teddy Casino, Modi Floranda at iba pa. Doon sa ngayon ay patuloy pa rin yung sinasagawang campaign na kick-off rally ng tambalang ni Kiko at Bam at yan ay inaasahan na magtatapos pa bandang mga alas 7 na dyan alas 8 o ngayong gabi. Yun. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. Nagsimula na ang nationwide tax compliance verification drive ng Bureau of Internal Revenue. Dito iniinspeksyon ng BIR ang iba't ibang negosyo sa buong bansa para masiguro na ang mga ito ay sumusunod sa tamang pagbabayad ng buwis. Kasabay nito, nagbabala rin ang ahensya sa mga kandidato na hindi susunod sa kanilang tax obligations ngayong campaign period. Ito ang balita ni Jed Neres Sina. Violation yan ng tax code dahil malinaw na obligasyon yan ng mga kandidato at pwedeng mai-report din natin yan sa COMELEC at kung ano ang gagawin nila. Panahon na ng pangangampanya o campaign period para sa mga kandidatong senador at party list. Ayon sa Bureau of Internal Revenue, may obligasyon ng isang kandidato na isumite sa BIR ang lahat ng magiging gasto sa pangangampanya, maging ang mga donasyong kanilang matatanggap. Kabilang narito ang political advertisement, campaign materials at iba pang election paraphernalia. Ang obligasyon po natin ay mag-issue ng mga resibo sa mga magdo-donate sa inyo. At pangalawa na rin ay mag-withhold doon sa mga suppliers na gagamitin ninyo kapag halimbawa may bibilin kayo, babayad kayo ng mga posters ninyo, yung mga ads ay dapat nag-withhold po tayo para masigurado na bayad ang buwis ng mga suppliers. Ayon kay BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr., kung ang kandidato ay hindi magsusumite o mag-i-issue ng resibo sa kanyang natanggap na donasyon o campaign expenses, violation ito sa tax code at maaari silang i-report ng BIR sa Commission on Elections at maharap sa kaukulang parusa. Bukod sa mga kandidato, sinabi ni Commissioner Lumagi Jr. na kinakailangan din ng online influencers o online personalities na kukunin para mag-endorso ng mga kandidato na magbayad ng buwis. Kinakailangan as long as kung bayad sila, definitely kinakailangan nilang magbayad. In fact, dapat matagal na rin natin yan na panawagan sa mga influencers at sa mga online sellers na magrehistro, lalo na kapag ang dami na alam natin na malaki ang kinikita.
Nakatutok ang BIR sa tax compliance ng mga social media influencer na mag-eendorso ng mga kandidato sa eleksyon. Matatawag na tax evaders ang mga personalidad na hindi susunod sa mga kaukulang batas sa pagbabayad ng buwis. Mapapatawan din sila ng mga kaukulang parusa at posibleng maharap sa kasong kriminal. Or else, of course, that's tax evasion, ano? So, maa-assess kayo, ma-audit at mapapatawan ng mga penalties at posibleng maharap sa kasong kriminal. Lahat patuloy yan sa pagmomonitor ng BIR. Nagbabala ang Bureau of Internal Revenue ngayong campaign period. Anila may obligasyon sa buwis ang mga kandidato, maging ang influencers na mag-iendorso sa kanila. Mahigpit itong babantayan ng komisyon at nakahanda ang kaukulang parusa sa mga lalabag. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Muling nanguna sa survey ng senatorial candidates ang magkapatid na sina CIS Party List Representative Erwin Tulfo na sinundan ng media personality na si Ben Tulfo. Base sa resulta ng pinakabagong senatorial survey ng Octa Research Group, nangunguna si Congressman Erwin Tulfo sa napupusuang senador ng publiko para sa darating na May 2025 midterm elections. Mapangalawa sa listahan ang kanyang kapatid na si Ben Tulfo, habang sinusundan naman ito ni Senador Bongo, dating Senate President Tito Soto, Senador Bong Revilla Jr. at TV host na si Willie Revillame at dating Senador Panfilo Lacson. Kasama rin sa top 12 ng survey sina Senator Pia Cayetano, former Senator Manny Pacquiao, presidential sister na si Senator Amy Marcos, Senator Lito Lapid at dating DILG Secretary Benhar Abalos. Kaya din sina Senator Francis Tolentino, Makati City Mayor Abby Binay, Las Piñas Representative Camille Villar at Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon sa Octa Research, sinagawa ang survey mula January 25 hanggang 31 mula sa 1,200 na respondents. Sumuko sa mga tauhan ng PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang isa sa dalawang general na sangkot sa operasyon ng 990 kilos ng shabu sa Maynila noong October 2022. Agad naman itong nagpiyansa at pansamantalang nakalaya. Samantala, 6 na lang sa mga akusadong retired at active PNP personnel ang patuloy na pinaghahanap. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Ikaw po ay inaresto namin sa pamamagitan ng kautusan ng pag-aresto para sa paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2022 or RA 9165 na inilabas ni Presiding Judge Wayne P. Calina ng Regional Trial Court, National Capital Judicial Region, Branch 44, Manila. Sir, sorry po yun, sir. Sir, bilang isang akusado, ikaw ay may karapatang manahimik o magsawalang kibo. Ano man ang iyong sasabihin ay maaaring gamitin pabor o laban sa iyo sa anumang hukuman sa Pilipinas. Sinalubong ng mga tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG sa NAIA Terminal 1 ang pag-uwi sa bansa ni dating Deputy Chief for Operations, Police Lieutenant General Benjamin Santos Jr. mula sa Singapore. Si Santos ang isa sa dalawang general na akusado sa paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Dahil sa kontrobersyal na operasyon sa 990 kilos ng shabu sa Maynila noong October 2022. Ayon kay CIDG Director, Police Brigadier General Nicolas Torre III, noong nakaraang linggo pa, nagpadala ng surrender filler sa CIDG ang dating ikatlong pinakamataas na opisyal ng PNP. Hiling ni Santos sa CIDG, samahan siya sa korte para sa paglalagak ng piyansa. So kanina dumating siya, minute siya ng mga PNP personnel sa airport, and together with his lawyer, they voluntarily surrendered to RTC Branch 44 in Manila, and they facilitated the posting of the bail. Si Santos ay nahaharap sa bailable na kasong paglabag sa Section 92 o bungling in the prosecution of drug case ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sinabi ni Brigadier General Torre, matapos na magpiyansa ng 200,000 piso
agad ding naglabas ng release order ang Manila Regional Trial Court Branch 44 kaya't pinakawalan ito ng mga pulis. So kanina, meron na siyang release order and he is already temporarily a free man. Sa pagsuko ni Santos, nasa 7 na lamang na aktibo at retiradong opisyal ng PNP ang hinahanap ng mga pulis na kinabibilangan ng isang general, isang police colonel, isang lieutenant colonel, isang lieutenant, 2 police senior master sergeant at isang police master sergeant. We're confident that eventually all these 7 will be all accounted for. We're in the process of locating General Domingo. May mga tracker teams tayo na binuo para hanapin. Actually, not only General Domingo but the 6 others. So 7 silang natitira na at large sa ngayon. Naniniwala din aniya ang CIDG na hindi pa nakalalabas ng bansa ang natitirang 7 akusado na hindi pa naaaresto. They already have a whole departure order from the court. So the immigration will block their exit kung sila ay mag-attempt na lumabas sa bansa. Bukod sa kasong paglabag sa Section 92 o bungling in the prosecution of drug case at Section 29 o planting of evidence ng RA 9165, mayroon pa aniyang isang warrant of arrest na hinihintay ang PNP laban sa mga ito. I don't want to preclude whatever the decision of the court will be on the final assessment kung sino ang issue ng warrant of arrest ng korte. Basta lahat na yun ay in-plead. Ngayon, nasa korte na kung sino ang issue ng warrant at sino ang idadrop on close ang kaso. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Patuloy na tumataas ang kaso ng mga kabataang nabubuntis edad 15 pababa dito sa bansa. Tuloy-tuloy naman ang pamahalaan sa pagsagawa ng iba't ibang programa upang tugunan ang lumalalang issue ng teenage pregnancy sa buong Pilipinas. Ito ang balita ni Van Alvarez. So that is alarming because it's increasing, and these are very young adolescents, no? And one teenage pregnancy is one teenage pregnancy too many. Isa sa mga malalaking issue ng Pilipinas ang patuloy na pagsipa ng bilang ng teenage pregnancies sa bansa. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, 142,276 ang bilang ng mga nanganak na kabataan noong 2023. Noong 2022, 3,135 na mga adolescent mothers ang 15 taong gulang pababa. Tumaas pa ito ng 6.6% noong 2023 sa bilang na 3,343. Si Kyla, hindi niya tunay na pangalan, 14 anyos nang magdalang tao noong nakaraang taon. 2 buwan pa lamang simula nang ipanganak niya ang kanyang baby. Parang na-stress niyan. Kasi po, nag-aaral po ako noon eh. Natakot po ako, tapos po di pa po alam ng magulang ko, di ko po masabi. Aniya sa ngayon ay tumigil muna siya sa pag-aaral upang tutukan ang pag-aalaga sa kanyang anak. Katulong niya ang kanyang mga magulang at nobyo sa pagpapalaki ng panibagong miyembro ng kanilang pamilya. Sa kabila nito, gusto niya pa ring bumalik sa eskwela at ituloy ang kanyang pangarap na maging doktor. Mag-aaral po sila ng mabuti, wag pong suway ni magulang nang di po matulad sa amin. Ayon sa Commission on Population and Development o CPD, maraming mga dahilan kung bakit patuloy na tumataas ang bilang ng mga kabataang maagang nabubuntis. Una, we can examine yung mga institutional factors, maaaring yung services, saka education sa lugar ay hindi masyadong responsive to addressing and preventing early sex, which leads to early pregnancy. Maaari din may family factors, maaaring yung mga parents, they do not communicate about sex with their children. Anya, nasa 10% lamang ng mga magulang na Pilipino ang bukas sa usapin ng sexuality education para sa kanilang mga anak.
Bukod sa mga ito, kabilang din sa mga tinitingnan dahilan ay ang pang-aabuso. Nakaka-impluwensya rin anya ang mga nakakasama sa araw-araw, social media at pagkakaroon ng access ng mga kabataan sa pornographic materials online. Sa patuloy na pagtaas ng insidente ng adolescent pregnancies, patuloy rin ang gobyerno sa pagsasagawa ng iba't ibang aksyon upang marisolba ang ganitong klase ng national emergency. Kabilang dito ang Republic Act 10354 o ang Reproductive Health Law na naisabatas noong 2012. Kasalukuyan namang isinusulong sa Senado ang Senate Bill No. 1979 o ang Prevention of Adolescent Pregnancy Act of 2023. Samantala, mayroon ding mga programa ang iba't ibang ahensya ng gobyerno na nakafocus upang mas mapalalim pa ang kaalaman ng mga kabataan at magulang pagdating sa mga ganitong klaseng issue. So patuloy naming pinapalakas itong parent education program kasi alam natin dapat parents talaga at meron din kaming camping for young people I choose or malaya akong maging merong website that young people can access. Sa kabila ng mga ito, kailangan pa ng mas matinding aksyon at atensyon mula sa gobyerno, mga komunidad at bawat pamilyang Pilipino upang tuluyan ng matuldukan ang malawakang suliranin na ito. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isinailalim na ngayon sa dengue hotspots ng Bulacan Public Health Office ang 69 na barangay sa Bulacan matapos umabot sa halos 2,000 ang kaso ng tinamaan ng dengue virus. 4 dito ang kumpirmadong nasawi habang patuloy pa rin ang gamutan sa mga pasyenteng may sakit sa mga ospital. Ito ang balita ni Nestor Torres. 3 araw na siyang nilagnat tapos mga pagka 4 days pina-check up na po namin sa RHU. Masakit sa kalooban ni Aling Mary Ann Cabillo na makitang nahihirapan sa sakit na dengue ang kanyang anak na 5 taong gulang. Anya, bumaba ang platelet ng kanyang anak at kinailangan itong salinan din ng dugo. Sobrang galaga, lalo na po yung anak kong may sakit yan sa puso. Kailangan po talaga yung yung malinis yung mga yung pinag-aano ng mga lamok, ganyan, para maiwasan po yung magkasakit ng dengue. Ayon sa Public Health Office ng Bulacan, kapansin-pansin ang pagtaas ng kaso ng dengue ngayong taon kumpara sa nakaraang taon. So tinatayang nasa 1,946 po ang mga kaso na naitala po, suspect dengue cases po na naitala po ngayong taon na ito, kung saan ito po ay 199% na mas mataas kumpara last year, 2024, sa pareho pong panahon na 650 cases na. Sa tala ng Provincial Epidemiology and Surveillance Unit o PESU, nangunguna sa may pinakamataas na kaso ay ang bayan ng Santa Maria na 192, San Jose del Monte 189, habang 142 naman sa Baliwag. Paalala ng PHO, ang dengue ay naisasalin sa pamamagitan ng kagat ng babaeng lamok. Sa loob lamang ng 7 hanggang 12 araw ay maaaring mangitlog o pamugaran ng lamok ang stagnant water. Paalala sa ating pong mga kababayan na doon po sa unang S sa ating pong 5S strategy ay talagang sirain at suyuri ng maaaring pinamumugaran at pinangingitlugan ng lamok sa inyo pong lugar dahil ito po ang pinakamabisang paraan para po masumpo natin ang sakit na dengue. Nestor Torres, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Narito naman po ang ating mga kausing ngayong araw po ng Martes. Salamat po at shout out kina Larry Fajardo, ganyan din po kay Ernita Andales, William Bedania, J. Miraflores, ganyan din po kay Ariel De Los Santos at Glenn Garcia. Narito naman po ang salita ng Diyos na ating sandigan. Mula sa aklat ng Kawikaan 11 at 20 na nagsasabi, silang suwail sa puso ay kasuklam-suklam sa Panginoon. Ngunit ang gayong sakdal sa kanilang lakad ay kanyang kaluguran.
At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.